Nasawi sa pagtama ng bagyong Uwan sa Pilipinas, umakyat na sa 27. Lalawigan ng Aurora isinailalim na sa state of calamity dahil sa lawak ng pinsala dulot ng Super Typhoon Uwan. Ilang paaralan sa Cauayan City, Isabela naglilinis na para sa pagbabalik ng klase bukas. Pag-abuso ng kapangyarihan sa ilalim ng State of National Calamity, ibinabala. Minority Bloc nilinaw na wala sa kanila ang nagtatangkang agawin ang pwesto ni Senate President Vicente Sotto III. At Vice President Sara Duterte at Baguio City Mayor Magalong naglabas na ng pahayag sa pagkakadawit sa umano'y planong destabilisasyon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 12, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa kahapon si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan papuntang Estados Unidos para sa medical procedure ng kanyang asawa. Pagdaan sa airport, agad umanong inabisuhan ng BI ang Department of Justice. Si Bonoan ay nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Department of Justice. Subalit, wala namang hold, departure order or arrest warrant laban sa dating opisyal, kaya pinayagan nitong makaalis ng bansa. Ang dating DPWA Secretary ay kasama sa iniimbestigasyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Hindi maaaring pilitin ng International Criminal Court ang Pilipinas na kilalanin ang arrest warrant nito bunsod ng pagkalas ng bansa sa Rome Statute. Ngunit mayroon umanong mga pamamaraan upang maisakatuparan ng ICC ang kanilang pagpapaaresto sa isang individual. Gayunman, mas magiging matagal umano ang prosesong ito. Narito ang report ni Dante Amento. Dalawang opsyon ang pinag-aaralan na maaring gawin ng pamahalaan kapag mayroon ng warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Isa rito ang extradition upang mailipat ang mambabata sa International Criminal Court o ICC. Pero sabi ng Department of Justice o DOJ, mas matagal o posibleng aabot ito ng ilang buwan dahil dadaan pa sa korte sa Pilipinas. Sa extradition, susuriin ang tinatawag na extradition court kung may batayan ang extradition request. Kabilang sa aalamin ng hukuman kung nagawa ng extradite ang paglabag, siya ba ang nasa warrant of arrest at ang paglabag ay extraditable. Ito ay nakasaad sa bagong Rules on Extradition Proceedings na binalangkas ng Korte Suprema. Dagdag pa ng DOJ, pwede ring isurrender o isuko ang mambabata sa ICC gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag extradition, it takes quite some time because you still have to go through a trial, whereas a surrender could be immediate. Kapag mayroon ng arrest warrant kabilang sa proseso, ay dadaan ito sa Department of Foreign Affairs o DFA. There will be a request for extradition coming in through the Department of Foreign Affairs. It will be transmitted to the DOJ for evaluation. We will file it with the proper trial court. Sabi pa ng DOJ, kung mayroon ng warrant, susundin o ipatutupad nila ito. Kahapon isang petisyon ang inihain ng isang concerned citizen na humihimok sa Korte Suprema na mamagitan ng Korte upang huwag anyang payagang kanlungin ng Senado si De La Rosa. Ang exempted lang naman sa arrest kung yung crime mo ay punishable ng 6 years and below.
Pero kapag ikaw kasi ay nakasuhan ka sa crime tulad yan ng RA 9851 o ng crimes against humanity, yung hatol yan umaabot hanggang 30 years. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nanindigan si Ombudsman Crispin Remulla na totoong ang arrest warrant kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng International Criminal Court. Ayon kay Remulla, mayroon siyang unofficial copy nito sa kanyang telepono. Ngunit kailangan itong dumaan sa official channels bago tuluyang maisagawa. Dagdag pa nito, nauna siya kaysa sa Department of Justice na makakuha ng kopya. Hindi naman nagdetalye pa si Remulla at sinabing nasa executive branch na ang posisyon para gawin ito. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya mas alam ko meron. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement niya. Kasi wala, nauna ako sa kanila. Tiyak na ang mga pangalan ng mga unang kakasuhan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ito'y dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa malawakang korupsyon sa likod ng flood control projects. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. 15 flood control scandal cases ang sumasailalim ngayon sa preliminary investigation. 5 dito ang hawak ng Department of Justice, habang 10 naman ang nasa Office of the Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, mahigit sa 10 ang mga personalidad na unang kakasuhan ng malversation sa Sandigan Bayan. Isa na dito sa resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Mauunang ma-file ng kaso ni Zaldico at yung ibang mga opisyal ng DPWH Region 40 at Sunwest, mga bumubuo ng kumpanya ng Sunwest. Ito'y dahil sa pagkakaugnay sa maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng halos 290 million pesos. Ang kontraktor na humawak nito, Sunwest Corporation, na pagmamay-ari ni Zaldico. Giit ni Remulla, malinaw ang mga ebidensya na nagpapakita na si Zaldico at mga DPWH official sa Region 4B ang nasa likod ng mga anomalya dahil pirma ng mga ito ang nasa mga kontrata kung saan nakitang tumanggap sila ng bayad kahit hindi tapos ang naturang proyekto. Kaugnay nito, may resolution o desisyon na ang preliminary investigation panel ng Ombudsman kahit walang ipinasang counter affidavit si Co. Kasi nga, they refused to receive the subpoena, kaya considered vague na yan. Under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. So, alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik. At ayaw tanggapin yung subpoena na binigay sa kanila. Kaya, for resolution na yan. Bagamat nasa panel ang pasya kung kailan ito ikakaso, kumpiyansa si Ombudsman Remulla na gagawin ito ngayon o sa susunod na linggo sa Office of the Special Prosecutor sa Sandigan Bayan. Oras na makasuhan, maaari na ring simulan ang pagpapauwi sa Pilipinas ng nagbitiw na mambabatas. Malamang dyan lang magsisimula ang pagkasa ng passport kasi pag naisampay na sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makasila ang passport. Hindi rin anya sinasarado ang posibilidad ng extradition o paghiling sa isang bansa na isuko ang individual para humarap sa paglilitis. Ngayong nagtatago umano si Co sa Europe. Extradition is a process that we can use. Ano naman yan eh. Ako, naniniwala ako na kaya lagi yan. Kasi ang goodwill naman natin bilang mga Pilipino, napakalaki sa buong mundo. At pag Pilipino ang nakiusap, palamang makinig sila. Samantala, pinasinungalingan naman ni Remulla ang sinabi ng abogado ni Co kamakailan na una nang nahatulan ng ombudsman si Zaldico bago pa ito makapagbigay ng sagot sa mga aligasyon laban dito. Ayon sa ombudsman, walang prejudgment na nangyayari kundi tanging prosecution. Prejudging is a wrong term because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami West dito. Kami po ay manguusik. Kami po ang tikahabol ng mga gumawa ng kabalastugan at winalangya ang ating sistema ng batas. Yun po yung trabaho namin dito.
Samot-saring kaso naman ang patuloy na inihahanda gaya na lamang para kina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, mag-asawang kontraktor na Sara at Curly Discaya at iba pang mga individual na lumutang na sangkot sa malawakang flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na napigilan ni Vice President Sara Duterte na magbigay ng komentaryo sa patuloy na katiwalian sa gobyerno. Sa kanyang pagbisita kahapon sa Negros Occidental, binatikos niya ang paggamit ng pondo at mga anomalya sa budget. Narito ang report ni Jed Neresina. Muling nagsalita si Vice President Sara Duterte laban sa umano'y patuloy na korupsyon sa paggamit o paggastos ng pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Binatikos ng pangalawang Pangulo ang umano'y kawalan ng pananagutan ng ilang opisyal sa kabila ng mga nadiskubring anomalya sa budget ng nagdaang taon. Ayon kay Vice President Duterte, matagal nang alam ng mga ahensya ng gobyerno kung sino ang mga nasa likod ng mga irregularidad sa budget. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring naparurusahan dito. Inihayag din ng Vice Presidente na hindi lamang sa 2025 budget nakita ang mga irregularidad, kundi maging sa budget noong 2024 at 2023. Nalaman natin, hindi lang pala yung 2025 budget ang merong problema. 2024 as early as 2023 ay meron ng mga nakitang mga anomalya doon sa budget. So alam na natin na merong problema sa budget. Alam na natin kung sino yung mga tao na may kagagawan noong anomalya, korupsyon sa ating budget. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot. Puro lang investigasyon. Samantala sinabi ni VP Duterte na bukas siya sa posibilidad na ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay matapos hilingin ng Akbayan Party List sa Office of the Ombudsman na isa publiko ang SALN ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Nandun naman na yung request at ang ine-expect ko ay ibibigay sa kanila ng Ombudsman dahil kasama naman yan sa narrative ng mga yellow, ng mga pink, ng Akbayan, ng Makabayan at ng Marcos administration yung paghahabol sa akin. In fact, doon sa impeachment complaint, makikita nyo na isa doon sa articles of impeachment ay ang aking SALN. So hindi mahirap sa kanila na kunin yung SALN na yan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinatuwa ng Independent Commission for Infrastructure ang commitment ng Kamara na pagpasa sa mga panukalang batas na magdadagdag ng kapangyarihan sa kanila. Samantala, may hamon naman ang isang kongresista sa Senado at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong isinusulong na ng liderato ng Kamara ang panukalang kontra anti-political dynasty. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Isa sa pangakong reforma ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagpasa sa mga panukalang batas na magbibigay ng ngipin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang third body na nagsasagawa ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa House Leader, bago ang susunod na congressional break, ipapasa ng Kamara ang ICI bills, bagay na ikinatuwa ng ICI. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito, we will pass this before we adjourn this December. Yes, okay, we welcome that. Any other additional powers granted to the ICI or this time with the creation of a new commission will be welcome because it will make the task more efficient and faster. Sa deliberasyon ng House Committee on Government Reorganization, araw ng Martes, November 11,
Ilan naman sa rekomendasyon ni ICI Executive Director sa ICI Bills ay ang pagbibigay ng kumpletong access sa impormasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at government-owned and controlled corporations. Gayon din ang kapangyarihang makapaglabas ng closure order o revocation ng registration ng mga establishmentong mapatutunayang sangkot sa anomalya sa mga proyektong infrastruktura. Samantala, hinamo naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang Senado at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Ito ay matapos ipahayag ni House Speaker D. III na isa sa konkretong hakbang na isusulong nito ay ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Panahon na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Ito yung parusa na dapat tanggapin naming lahat ng mga politiko, ibigay namin yung reforma para sa bayan. Anti-political dynasty, ang hamon ko kay Pangulong Marcos, kung gusto mo talaga ng reforma, dapat magsimula ka sa iyong sariling pamilya. Bukod kay House Speaker D. III, marami sa mga kasalukuyang nanunungkulan sa pamahalaan ang kabilang sa political dynasty, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. 3 dekada na ang lumipas mula nang itakda ng saligang batas ang pagbabawal sa political dynasty. Gayunman hanggang ngayon wala pa ring batas ang bansa kaugnay nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malisyoso at pawang paninira. Ganito inilarawan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagdadamit sa kanyang pangalan sa umano'y destabilization plan laban sa pamahalaan. Ang detalye ihahatid ni Grace Doc Tolero live. Grace, may gagawin bang hakbang si Mayor Magalong laban sa mga nagbabanggit na siya ay kasama umano sa mga nagpaplano ng destabilisasyon? Yes, Ella, ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay pinag-aaralan na ng legal team nila kung ano yung mga hakbang laban sa mga nagpapakalat ng issue. Tinawag ni Mayor Benjamin Magalong na matinding kasinungalingan ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa isang listahan ng mga umano'y sangkot sa destabilization plot laban sa pamahalaan. Ayon sa alkalde, tila sinasadya talaga ang demolition job sa kanya. It's a complete lie. Talagang matinding kasinungalingan ginawa. Alam mo, talagang sadya pa yung pagkakagawa eh. Talagang may malis, malisyoso yung pagkakalagay. Inilagay ako doon, tapos nilagyan pa nila ng for confirmation. Ngunit sa kabila ng ginagawa umanong character assassination sa kanya, hindi siya titigil sa pakikibaka kontra sa korupsyon at sa mga tiwaling opisyal. Kaya mahirap talaga itong laban na ito. Aside from yung threat sa buhay namin, iba pa yung character demolition. Dadami pa yan, marami pa yan gagawin nila. Kasi sobrang laki ng pera nila eh. Kaya gagawin nila lahat para panira. Para huminto kami dito sa laban na ito. Hindi kami hinto rito. Tuloy-tuloy itong laban na ito. At hindi kami hihinto hanggang managot yung dapat managot at makulong sila. Inihayag din ng alkalde na kanyang ipinag-uutos sa kanyang legal team na pag-aralan ang mga posibleng hakbang laban sa mga nagpakalat ng issue. Pinag-uusapan namin ang aking mga legal team. Yung anak ko naman yung legal team ko eh. Kaya na pinapag-aralan nila kung ano yung pwedeng action na pwedeng gawin. Dag ni Magalong, walang basihan ang mga paratang at mismong ang mga pangalan na idinawit sa kanyang umano'y kasabwat ay matagal nang wala siyang komunikasyon. Giit niya walang katotohanan ang mga impormasyon na ginagamit para sirain siya.
is part of the scenario na manira. Sirain. Aware naman ako doon sa talagang matinding perang kinakalat ngayon para sirain kami. Lalo-lalo na dito sa aming movement na Mayor's for Good Governance. Kaya mahirap talaga makipaglaban sa korupsyon. Ikaw ang palalabasin nilang corrupt. Ikaw din, sisirain ka talaga nila lahat. Gagawin nila talaga lahat para sirain ka kung ano-ano na lang ibibintang. Kaya pagdating dyan sa destabilization, ako na ang nagsasabi, pawang kasinungalingan po yan. Gawa ko ng mga sinungaling na tao. Ella, nanindigan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na sa kabila ng mga paratang ay patuloy siyang maninindigan para sa katotohanan at tapat na pamahalaan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na chismis ang social media post ng isang mamamahayag kaugnay ng listahan ng umano'y mga nasa likod ng planong destabilisasyon. Ayon kay VP Sara, walang katotohanan, lalo na't walang ebidensya ang mga parataang na iniuugnay siya sa planong pagpapabagsak sa pamahalaan. Kaugnay nito, nauna nang sinabi ng pangalawang Pangulo noong Oktubre na ang mga usapin ng destabilisasyon ay gawa-gawa lamang ng kasalukuyang administrasyon. Kasi yung mga ganyan na, kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. No? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Mayroon umanong natutunugang kudeta sa leadership ng Senado si Senate President Vicente Tito Soto III. Sa isang panayam, sinabi ni SP Soto na may lumalakad at kumakausap para sa planong ito. Gayunman, kumpiyansa pa rin anya siya sa kanyang liderato at ipinauubaya sa karunungan ng mga kapwa niya senador ang liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ipinagsawalang bahala ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano ang usap-usapang may namumuong kudeta laban kay Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Senator Cayetano, walang nagtatangka sa panig ng minority bloc na agawin ang pwesto kay SP Soto. Aniya, may ibang mas mahalagang usapin ang dapat nilang pagtuunan ng pansin kaysa kudeta. Usually. So, wala namang attempt na. People always talk about it. Everyone in the minority wants to be in the majority, di ba? Everyone thinks they can do a better job. But ako, focused ako na may job ang minority ngayon. And I think our biggest job now is to give better ideas for the budget. Nasa intensive care unit pa rin ang isang ospital si dating senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil sa sakit na pneumonia. Ito ang nilinaw ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile sa isang Instagram post. Ayon kay Katrina, patuloy na nagpapagaling ang kanyang ama at binibigyan ng pinakaangkop na gamot para sa kanyang kondisyon. Nagpasalamat ito sa mga panalangin at suporta sa kanyang ama kasabay ng hiling ng privacy para sa kanilang pamilya. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Uwan sa bansa. Sa pinakabagong ulat ng Office of Civil Defense ngayong umaga, umabot na sa 27 ang mga namatay dahil sa nasabing bagyo. Karamihan dito ay mula sa Ifugao, Benguet at Nueva Vizcaya, habang dalawa naman ang patuloy na nawawala sa Kalinga.
Aabot sa mahigit 3.5 na milyong individual sa iba't ibang rehiyon ang naapektuhan ng bagyo na nagdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa at pagkasira ng mahigit 41,000 na bahay. Patuloy ang isinasagawang clearing operations at pamimigay ng tulong sa mga biktima kung saan aabot na sa mahigit 200 milyong piso ang naipagkaloob na ayuda sa mga apektadong residente. Ilang barangay pa sa Camarines Norte ang wala pa ring kuryente ngayon. Kaya ang mga residente kanya-kanyang diskarte sa pagcha-charge ng kanilang mga gadget na gagamitin sa online class at trabaho. Narito ang ulat ni Lizelle Nael. Isa si Irish sa nakicharge ng libre sa Kapitolyo ng Camarines Norte sa ilang araw na wala silang kuryente bunsod ng bagyong Uwan. Ang dala niya, 2 power bank, mini fan at 4 na cellphones na gamit ng kanyang pamilya. Ito po yung first time ko dito sa Bicol na na-experience yung gantong walang kuryente. Sobrang hirap po, hindi po sila sanay nung mainit. So kailangan po nila ng kahit mini fan. Si Kimberly naman, apektado ang online job bilang research analyst dahil totally dependent sa kuryente at internet ang kanyang hanap buhay. Kagabi nga po, supposedly dapat may work ako pero hindi po ako nakapag-work so kailangan mag-leave kasi wala nga pong internet, wala rin pong kuryente. Si Marjorie, bagaman sa Kapitolyo nagtatrabaho, ay hirap din sa sitwasyon. Aniya, bahagi na rin ng kanilang serbisyo sa Kapitolyo ang payagan ng mga residente dahil sila man na empleyado ay apektado rin. Dala din po ng trabaho. Although, syempre po, nasa provincial capital po tayo is talagang mag-serve talaga din po talaga tayo. Kasi ang motto kasi po talaga ng provincial capital is alay sa Diyos, alay sa bayan. Mahirap man ang sitwasyon, tiyagaan na lang ayon sa mga residente ang mag-charge kung saan may libre. Ito ay dahil importante ang kuryente para manatiling bukas ang komunikasyon sa pamilya man o sa trabaho. Samantala, naibalik na ang linya ng kuryente sa sentro ng bayan ng Daet, ngunit malaking bahagi pa rin ng Camarines Norte ang walang kuryente. Patuloy naman na sinisikap ng Engineering Department ng Camarines Norte Electric Cooperative o Canoreco na maisaayos ang mga linya ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa mga wala pang linya ng kuryente at walang generator set, maaari pa rin namang makapag-charge ng libre sa provincial capital. Bukas rin ang mga mall pati na rin sa ilang pribadong individual na nag-o-offer ng libreng charging. Opo, talaga ma'am. Mapapansin nyo po sa labas is since nga po wala po talagang kuryente din sa mga part na dito po sila nakikicharge. Open naman po yung provincial capital po sa open po as charging area. Kailangan po natin ng kuryente, lalo po sa communication. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo ng Department of Energy na walang pagtaas o adjustment sa presyo ng gasolina at diesel mula sa lahat ng major oil companies. Samantala, tiniyak din ng ahensya na nakatutok ang lahat ng power sector authorities sa full restoration ng kuryente sa mga apektadong lugar sa bansa. Narito ang report ni Mia Alonzo. Patuloy na ang pagpapanumbalik ng kuryente sa buong bansa matapos tamaan ng bagyong Tino at Uwan. Alinsunod sa Task Force on Energy Resiliency ng Department of Energy, naibalik na ang lahat ng on-grid power plants at karamihan ng transmission lines. Target ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na makumpleto ang full transmission restoration sa November 20. Pero tiniyak ng ahensya na ang 44 distribution utilities kasama ang National Electrification Administration o NEA at mga private distribution utilities kagaya ng Meralco, Visayan Electric, Negros Power Company at iba pa ay unti-unti nang nagpapanumbalik ng serbisyo. Sa ngayon, hinahatid na ang kuryente sa mahigit 90% ng mga munisipalidad na apektado. Ayon naman sa Meralco, bagamat may 917 customers pa ang hindi pa maresolbahan dahil sa baha sa ilang lugar, tiniyak ng kumpanya na ang kanilang line crew ay nagtatrabaho 24/7 upang maibalik ang serbisyo sa lahat ng naapektuhang consumer. Karamihan naman ng downstream oil suppliers kagaya ng LPG at gasoline stations ay operational na
Habang ang ilang depots at stations sa Visayas at Luzon ang pansamantalang sarado pa dahil sa Distribution Asset Management and Operation System o power issues. To have patience lang sana. We are really working hard since lumabas na yung bagyo. Even before that, hindi pa nakakalabas ang uwan, nag-umpisa na po yung trabaho. And we have progressed very significantly, but sobrang laki po yung damage na nagawa. But what we can assure the general public is that we are following the directive of the President na bilisan po ang pag-restore ng electricity. And that we are doing together with all the agencies, private utilities, and public and electric co-ops. Samantala, inanunsyo ng Department of Energy na lumagda ang mga major oil companies sa pag-defer ng nakatakdang pagtaas para sa gasolina at para sa diesel. Ito ay epektibo mula November 11 hanggang 17, kaya naman ang lahat ng major oil companies at distributors ay nag-commit na walang pagtaas ng presyo sa gasolina at diesel. Ayon sa listahang inilahad ng mga oil company, ang mga lugar na sakop ng deferment ay kinabibilangan ng Pangasinan, Nueva Ecija, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Panay, Negros Occidental, Cebu, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at ilang piling bayan sa Ilocos at iba pang rehiyon. Nagkaroon ho ng pag-uusap yung Department of Energy at mga oil companies kahapon at magandang balita naman ho at pumayag ho ang almost all of the major oil companies with gasoline station networks na i-defer ho, wala hong ginawang increase. Yung household LPG at saka kerosene, national na ho ang scope nun. Sa kabila nito, nagpabatid ang DOE na stable ang pambansang fuel supply. Bagaman may ilang depots, refilling plants at gas station na pansamantalang hindi operational dahil sa pinsala o kawalan ng kuryente sa ilang lugar. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Aurora. Bunsod ito ng pinsalang tinamo ng lalawigan matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Mula sa Baler, Aurora, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, may datos na ba ang lalawigan kung gaano kalaki ang pinsala ng bagyong Uwan sa Aurora Province? Maabot sa nasa 190 million pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa probinsya ng Aurora, bunsod ng pananalasa ng bagyong Uwan. Opisyal na inanunsyo ng Aurora PDDRMO ang state of calamity sa buong probinsya ng Aurora matapos ang malawakang pinsalang iniwan ng bagyong Uwan. Batay yan sa huling ulat ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office as of November 11. Pinakamalaking pinsala sa infrastruktura ay sa bayan ng Dingalan kung saan nasa 170 million pesos ang halaga ng pinsala na sinundan ng mga bayan ng Dinalungan, San Luis at Maria. Halos 3,000 bahay naman ang nasira kung saan nasa 500 ang tuluyang nawasak at higit 2,400 bahay naman ang bahagyang napinsala. Ayon sa ulat ng Provincial Tourism Office, lubos na nasira rin ang maraming establishmento kaugnay ng turismo sa mga baybaying barangay dahil sa storm surge o daluyong at malakas na hangin. Ngunit sa kasalukuyan ay tinataya pa ng pamahalang panlalawigan ang kabuang bilang ng mga naapektuhan at halaga ng pinsala sa naturang sektor. Nangako naman si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na magbibigay sila ng ayuda sa mga residenteng nasiraan ng bahay. Ang baseline ng DSWD lagi is totally damaged and partially damaged. Totally damaged, pauna natin binibigay ay 10,000, partially damaged ay 5,000. Pero hindi ibig sabihin na yun lang ang binibigay ng pamahalang nasyonal. Ang Department of Housing, meron din silang sarili nilang financial assistance. Ang Department of Agriculture, may sarili rin silang assistance. Ayon pa kay Secretary Rex Gatchalian, bago tumama ang bagyong Uwan,
ay mayroon ng 40,000 family food packs na nakaposisyon na sa local government units ng Aurora. Nagamit na dito ay nasa 25,000 na naibigay sa lahat ng mga apektadong pamilya sa lalawigan. Ngayon, ang pinaplano na namin is the second wave, which medyo lumobo daw yung numero, maglalaro mula 25,000 hanggang 31,000. Kayang-kaya pa rin natin ibigay yon. Meron pa tayong balanse na nandito na sa probinsya at sa regional warehouse natin sa San Simon. So papunta na yon. So pagdating sa pagkain, sa utos ng ating Pangulo, sisiguraduhin na walang pamilya na magugutom. Ela, sa kabila ng pinsala na tinamo ng probinsya ng Aurora ay hanggang sa ngayon, hanggang sa oras na ito ay wala pa rin naiuulat na mga nasawi sa lalawigan. Kanina ay sinubukan din nating humingi ng panayam o pahayag mula kay Aurora Governor Isidro Galban. Ngunit tumanggi na itong magsalita kaugnay ng pagsasailalim ng Aurora Province sa state of calamity. Yan ang latest dito sa Baler, Aurora. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Puspusa na ang paglilinis ng mga paaralan sa lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa pagbalik ng klase bukas. Mula sa Cauayan City, Isabela, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, may nasira bang mga classroom dahil sa bagyong Uwan? Magandang tanghali, Aga. Ayon nga sa school principal ng Alicaucao Elementary School, itong nagdaang bagyo ay wala namang silid-aralan ang nasira dahil nga dito sa bagyong Uwan. Magkakatulong ang mga guro, ilang estudyante at magulang sa paglilinis sa Alicaucao Elementary School. Bukas kasi ay balik na ang klase sa mga paaralan sa lalawigan ng Isabela. Ayon kay Mrs. Jomerlyn Garcia, school principal ng Alicaucao Elementary School, noong manalasa ang bagyong Uwan, umabot sa 8 classroom ang inabot ng baha. Kung kaya't inilikas pa sa mas mataas na lugar sa barangay ang ilang evacuee na dito lumikas sa paaralan. Nananawagan din ng school principal na sana ay maisaayos na ang 2 classroom sa naturang paaralan na nasira ang bubong noon namang nakalipas na bagyong Paulo. Kapag malakas kasi ang buhos ng ulan ay may nararanasan silang tulo mula sa nasirang bubong. Aga kahapon ay nakapagsagawa naman ng flushing sa mga silid paaralan ang Bureau of Fire Protection upang malinis yung putik na pumasok sa mga classroom. At yan muna ang ating update mula rito sa Cauayan City, Isabela. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Bumaba na ang tubig sa Cagayan River dahil sa pagsasara ng ilang spillway gates ng Magat Dam. Kasunod ito, binuksan na rin ang Buntun Bridge sa Tuguegarao City dahil ligtas na sa panganib ang pagdaan dito. Mula sa Tuguegarao City, may live report si Nimrod Torano. Nimrod, kumusta ang level ng tubig sa Cagayan River at may mga kalsada o tulay pa ba na hindi pa rin madaanan? Yes, Ella, sikat na ang araw at patuloy na ang pagbaba ng tubig sa Cagayan River dahil sa pagsasara ng ilang gates sa Magat Dam. Latest update ng Tuguegarao Command Center, as of 11 a.m. kanina ay bumaba na sa 10.8 meters ang level ng tubig sa ilog mula sa peak level na 12 meters kahapon. Ngayong araw ay 3 mula sa 7 spillway gate noong kasagsagan ng bagyong Uwan. Samantala, bukas na sa lahat ng uri ng sasakyan ang Buntun Bridge. Kahapon nga ay ng hapon ay binisita ni Governor Edgar Aglipay ang tulay at matapos ang assessment ay pinayagan na ring makatawid ang mga light vehicles. Kasama ni Gov. Aglipay si Mayor Myla Tingke at si PNP Cagayan Provincial Director Police Colonel Mardito Anguluan na umasiste sa mga motorista para hindi sabay-sabay ang kanilang pagdaam. Ngayon ay may ilang tulay at kalsada pa ang natiling sarado dahil nakalubog pa sa tubig. Isa na dyan ang Daguyang Bridge sa bayan ng Piat. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Nimrod Torano. Inikayat ng isang House Leader ang publiko na maging mapagmatsyag sa gitna ng deklarasyong State of National Calamity. Mula sa House of Representatives, may detalye si Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung ikinababahala ng House Leader na ito sa proklamasyong State of National Calamity ng Pangulo? Aga, para matiyak ang tamang oversight at maiwasan yung pag-abuso sa emergency powers, dapat tukoy kung ano-ano bang lugar yung nasa ilalim ng isang taong deklarasyon ng State of National Calamity at kung hanggang kailan ba ito pananatilihin o babawiin. Yan ang kabilang sa mga rekomendasyon ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno matapos ngang ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang taong State of National Calamity. Kasunod yan ang matinding pinsala ng Bagyong Tino sa mga bahagi ng Visayas at Mindanao na sinundan pa ng Super Typhoon Uwan na nanalasa naman sa Bicol Region at mga bahagi ng Central at Northern Luzon. Nagpahayag ng pagkabahala ang mambabatas sa probisyon ng proklamasyon na nagpapahintulot sa emergency negotiated procurement sa loob ng isang taon. Anya, dapat i-require ng pamahalaan ang pag-uulat sa publiko at independent audits sa paggamit ng emergency funds. Dagdag pa nito, dapat isali ang lokal na pamahalaan sa pagdedesisyon at maging sa monitoring. Nirekomenda rin itong i-publish online ang lahat ng negotiated contracts para matiyak ang transparency at masiyasat ng publiko. Ginawa ni Congressman Shell Jokno yung pahayag para anya maiwasan yung na mangyari ang isang kalintulad ng Pharmaly controversy. Balik sa'yo. Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Matinding pinsala sa infrastruktura, agrikultura at kabahayan ang iniwan ng Bagyong Uwan sa rehiyon ng Bicol. Habang patuloy ang relief operations, gumawa naman ng hakbang ang Department of Labor and Employment Region 5 para matulungan ang mga nawalan ng kabuhayan. Mula sa Camarines Sur, narito ang report ni Ryan Salatandol live. Ryan, sa dami ng mga nawalan ng tirahan at kabuhayan sa Bicol, sapat ba ang pondo ng gobyerno para agad makabangon ng mga ito? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa ngayon, tinatayang pa ng lokal na pamahalaan ang eksaktong damage ng lahat ng infrastruktura at mga kabuhayan dito sa Bicol Region. Kaya masasabi natin na pinag-aaralan pa ng gobyerno kung paanong matutulungan at kung sasapat ba ang mga budget ng lokal na pamahalaan o kung kinakailangan nila na humingi ng tulong sa national government para maagapayanan itong ating mga kababayan na nasa lanta ng Bagyong Uwan dito sa Bicol Region. Kaya pagkatapos manalasa ng Bagyong Uwan sa Kabikulan, nag-iwan ito ng matinding pinsala sa infrastruktura, kabuhayan at kabahayan. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin ganap na naibabalik ang supply ng kuryente sa maraming lugar, habang nananatili namang down ang mga telco companies. Batay sa pagsusuma ng Office of Civil Defense Region 5 sa 3 probinsya pa lamang na nakapag-ulat, umabot sa 123,789,000 pesos na ang halaga ng naitalang pinsala sa infrastruktura, kabilang ang mga government buildings, public markets, flood control structures, street lights at iba pang mga pasilidad ng pamahalaan. Samantala, nakapagtala naman ang OCD Bicol ng 6,518 na totally damaged houses at 20,387 na partially damaged, na may kabuuang 26,905 na mga nasirang kabahayan. Umabot naman sa 397,349 na pamilya o 1,414,412 na individual ang naapektuhan ng bagyo. Sa bilang na ito, 239,727 ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Nakapagtala rin ng isang nasawi sa probinsya ng Catanduanes. Sa kasalukuyan, patuloy ang pamimigay ng LGUs at DSWD Bicol ng hot meals at relief goods sa mga nasalanta. Gayunman, kinakailangan pa rin ng dagdag na suporta at interbensyon mula sa national government
upang mas mabilis na makabangon ang mga apektadong mamamayan sa rehiyon. Bilang bahagi ng rehabilitasyon, sinimula na ng Department of Labor and Employment Region 5 ang pag-aayos ng mga huling detalye para sa pagpapatupad ng tulong panghahanap buhay sa mga displaced at disadvantaged workers o TUPAD program sa Camarines Norte at Catanduanes na kabilang sa mga pinakamatinding naapektuhan ng bagyo. Ayon kay Imelda Gatinaw, Regional Director ng DOLE Bicol, mahigit 160 million ang nakalaang pondo para sa emergency employment sa dalawang probinsya. Kabilang dito ang planong bamboo planting project sa mga ilog ng Camarines Norte na makakatulong din sa mga clearing operations. Sa probinsyang ito, nakalaan ng 30 million pesos para sa implementasyon at karagdagang 40 million pesos para sa profiling, habang 60 million pesos naman ang inilaan para sa Catanduanes. Sa oras na maibigay ang notice to proceed, agad na irerehistro ang mga benepisyaryo at ipamimigay ng personal at ipamimigay ang personal protective equipment pagdating ng Biyernes. Target na makapagsimula ang mga benepisyaryo sa Lunes at matanggap ang kanilang payout makalipas ang 10 araw. Plano rin ni Gatinaw na tumungo sa Catanduanes upang personal na ipaabot kay Governor Patrick Asanza ang suporta ng ahensya sa pagpapatupad ng programa na patuloy namang imomonitor ng DOLE hanggang sa buwan ng Disyembre. Sa ngayon, dito sa probinsya ng Camarines Sur ay down pa rin itong elektrisidad. Halos dito ngayon, Naga City pa lang ang merong kuryente, which is 48% pa lang ng Naga City. Ang lahat ng mga munisipyo at ang lahat ng mga city dito sa probinsya ng Camarines Sur ay zero pa rin pagdating sa kuryente. Kaya nahihirapan yung ating mga kababayan pagdating sa komunikasyon. Ang mga telcos hirap din dahil walang kuryente. Kaya kinakailangan talaga ng ating mga kababayan ng tulong pagdating sa komunikasyon at dito sa pagpapatayo ng kanilang mga tahanan. Yan muna ang latest live mula dito sa Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Oplan Kontrabaha sa Parañaque City. Ito ang isa sa mga nakikitang pinakapraktikal na paraan upang mabawasan ang mga pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Mula sa Parañaque City, may report si Nel Maribohoc live. Nel, ano yung nakapaloob sa Oplan Kontrabaha na ito ng pamahalaan? Yes, Aga, napapaloob sa Oplan Kontrabaha ang gagawing paglilinis, dredging at relocation ng mga informal settlers na nakatira sa waterways. Magtutulungan dito sa proyekto ang Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority, housing agencies, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. 120 waterways ang natukoy na sa Metro Manila na lilinisin, huhukayin at magdedemolish ng mga nakahambalang na illegal structures. Isasagawa ito sa loob ng 9 na buwan at tuloy-tuloy pa itong isasagawa tuwing matatapos ang panahon ng tag-ulan. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng proyekto dito sa Balihatar Creek sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Bukod dito sa Parañaque City, sinabayan rin ito ng paglilinis at dredging activities sa Sunugapog Pumping Station sa Maynila, Kaingin Creek sa Maykawayan, Bulacan, Las Piñas River sa CP Garcia Avenue at San Juan River sa Quezon City. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Hindi lang sa Parañaque kundi maging sa lungsod ng Maynila ay inilunsad ngayong araw ang Oplan Kontrabaha ng administrasyon. Kaugnay nito, sinimula na ngayong araw ang paglilinis sa Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Manila na naging kontrobersyal nitong nakaraan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, gumagana na ba itong Sunog-Apog Pumping Station? Ella, ayon sa Department of Public Works and Highways National Capital Region, ay gumagana naman itong Sunog-Apog Pumping Station. Ngunit hindi lamang ito fully operational sa ngayon dahil tanging yung mga temporary pumps lamang ang functional.
Isa ang sunog apog pumping station sa lugar kung saan inilunsad ang programang Oplan Kontrabaha ng Marcos Jr. Administration, kung saan kanina ay sinimulan na ang paglilinis sa paligid ng nasabing pumping station. Ayon kay DPWH Undersecretary Nick Conti, kolektibo itong pagsisikap upang panatilihing malinis, mahusay at gumagana ang lahat ng waterways sa buong National Capital Region. Gusto ko lang pong i-emphasize, hindi po ito one-day clean-up drive or operation. Ito po ay umpisa pa lamang ng isang sistematikong pamamaraan ng pangangalaga at pagpapanatili po ng ating mga daluyan ng tubig. Again, estero, canal, drainage. Kinakailangan pong laging malinis ito. Samantala matapos makatanggap ng mga batikos ang Sunog Apog Pumping Station dahil sa paulit-ulit umanong pagkasira nito at kawalang gamit tuwing tag-ulan, sinabi ng DPWH-NCR na may 2 temporary pumps na gumagana sa kasalukuyan upang mapakinabangan pa rin muna ang nasabing pasilidad na nagastusan ng may halagang mahigit 774 million pesos. Tiniyak naman nila na kasama sa plano ng ahensya na maipaayos ito sa lalong madaling panahon upang buong mapakinabangan ang nasabing proyekto. Ella, bilang bahagi nga dito sa inilunsad na proyekto na Oplan Kontrabaha, tiniyak ng DPWH na hindi man daily yung kanilang gagawing reporting doon sa mga selected pumping station o lugar na bahagi nitong Oplan Kontrabaha. Tiniyak nila na babantayan nila upang masiguro na tuloy-tuloy o araw-araw yung magiging paglilinis dito sa mga nasabing lugar. Ayan muna update mula rito sa Tondo, Manila. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Pinangunahan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang isang pagpupulong kasama ang mga opisyal at kawani ng ahensya sa Cebu. Ito ay upang pag-usapan ang pagpapatupad ng 2017 Flood Control Master Plan para sa rehiyon, kasunod ng malawakang pagbaha na idinulot ng Bagyong Tino. Para sa detalye, nagbabalik si Jed Neresina. Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapatupad sa matagal nang nakabinbing 2017 Flood Control Master Plan para sa Cebu. Ito ay matapos ang matinding pinsalang idinulot ng Bagyong Tino. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isang pagpupulong kasama sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at National Irrigation Administration Administrator Eddie Guillen. Katuwang din ang mga kinatawan mula sa regional at district offices ng DPWH Cebu upang pagplanuhan ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng master plan. Pero ngayon, tama na yung yung meeting, sabi nga namin, execute na tayo. Execution na tayo. So nandiyan na naman yung mga plano na. Pero this time around, we will execute it the right way. That's why we are getting Sec Babes to help us, Admin Eddie. Ayon kay Secretary Dizon, sisikapin nilang tiyakin na sa pagkakataong ito ay maayos na maisa sa katuparan ang proyekto na plano rin nilang isa publiko sa Cebu sa susunod na linggo. We will start already now. Ito nga, unfortunately, hindi na-implement lahat. Konti lang o halos walang na-implement. Instead, ang na-implement, puro mga revetment, mga dike, o may mga iba pa nga doon nakasama pa eh. Ang nasabing master plan ay binuo ng Japan International Cooperation Agency o JICA mula taong 2013 hanggang 2017 sa panahon ni dating Secretary Singson. Ipinaliwanag ng dating kalihim na hindi lamang sa flood control nakatuon ang master plan, kundi sa kabuuang water resources management. The other components include watershed protection, yung water impounding so that you're able to maximize the amount of surface water for potable water supply, for irrigation, hydro, and even tourism. No? And this has been proven by NIA Administrator that it can be done. Dagdag naman ni NIA Administrator Guillen, malaking tulong sa mga magsasaka ang pagtatayo ng mga upstream water impounding dams.
na magpapalakas sa food security ng bansa. Meron nga kaming bagong natapos na naman sa may Mahayag Dam, sa may Mindanao. 10 months lang ginawa yon. So, tama yung sinasabi ni Sec Vince, kapag gagawin mo ng tama at saka yung intensyon ay para naman sa karamihan, palagay ko maraming matutuwa po dito at maraming matutulungan. Samantala, dagdag ni Secretary Dizon na bahagi rin ng plano ang mas mahigpit na pagpapatupad ng no-build zones o mga lugar na bawal tayuan ng mga bahay at gusali. Nakita natin dun sa Talisay na maraming mga communities halos nasa river na sila. Hindi sa river bank, that is technically the river. Kung titignan nyo, yung area kung saan may mga nasirang mga bahay, hindi yun riverbank, parte yun ng river mismo. So, kasama sa mga magiging rekomendasyon natin is talagang gawing no-build areas na yon. Tiniyak ng kalihim na hindi lamang sa Cebu ipatutupad ang proyekto, kundi sa buong bansa upang matiyak na nagagamit ng tama ang malaking bahagi ng pondo ng DPWH para sa flood control. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, Sikulo 160 na nagsasabi, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan at bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.